Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 30 sa versikulo 22 hanggang versikulo 33. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira, tigsa 10 librang kanila at mabangong tambok, at 20 librang kasya. Pagkatapos kumuha ka ng 5 litrong langis. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na mga gawa ng pabango at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga. Pahiran mo nito ang tuldang tipanan at ang kaba ng tipan. Ganun din ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng kamangyan. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit upang ito'y maging sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng madaiti rito. Pagkatapos si Aaron naman at ang kanyang mga anak ay bubuhusan ng langis at ito ang ng langis na ito upang lumos silang matalaga sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito ay sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangang igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito rito at ang sinumang karaniwang tao ang na gumamit nito. So, ang passage nito ay patungkol doon sa gamit at yung mga ingredients ng anointing oil na ginagamit sa pagtatalaga ng saserdote o pari noong Old Testament. At dito rin nagsimula yung origin ng salitang anointed. Ibig sabihin, ginamit yung anointing oil doon sa pari, kaya siya ay anointed. Pero ang tanong, since nasa New Testament era na tayo, applicable pa rin ba yung paggamit ng anointing oil sa pagtatalaga ng mga pari or ng mga pastor or ng mga leader? So para sa akin, since nasa New Testament tayo, for me, parang applicable pa rin yung paggamit ng anointing oil. Pero naniniwala rin ako na anointed ka man ng oil o hindi, anointed ka pa rin ni Lord. Kaya di ka pa rin niyang gamitin. Kumbaga, pinahiran ka man ng langis o hindi, kaya ka pa rin gamitin ni Lord bilang lingkod niya. And yes, God can still use you with or without the anointing oil. Okay? Okay.